So, good morning to my group. So, this is the procedure on how you can verify your account. So, bakit po natin kailangang i-verify yung account? Kasi po yung verification po ng account, yan po yung para po maka-access po tayo sa lahat po ng facilities po ng TVI Express. So, ang kailangan nyo lang pong gawin, pumunta lang po kayo sa tviexpress.com and then dun po sa ating website, may makikita po kayo yung member login. Okay? So, pagka-click nyo po ng member login, so click nyo lang po yun, sa taas po yun. Okay? So, pag nakita nyo po yan, may lalabas po dyan, the login and password. Okay? For example po, i-login po natin yung ating password. Okay? So, like for example po, meron po tayong isang member po na pwede po nating i-verify. Okay? So, i-type lang po natin yung kanyang username. Okay? So, ganito po. Kung kayo po yung username po ninyo, dapat alam po ninyo ito. Okay? So, type lang po natin yung kanyang password. Okay? So, yan po. Okay, so pupunta po tayo doon sa kanyang website and then makikita nyo po ito. So, nakapangalan po sa inyo kung ano pong pangalan and then punta lang po kayo sa inyong profile. Okay, pagpunta nyo po sa inyong profile, makikita nyo po dito, nandito po yung inyong information. Okay, so i-click nyo lang po yung status, okay, para po ma-verify yung inyong account. So, may nakalagay po dyan, account status unverified. Ito po yun. Okay, so ibig po sabihin, kailangan po nating i-verify po yung kanyang account. So, ano po yung mga kailangan po na para po may upload po natin yung photo ID. Okay? So, kailangan po, dito po sa ating pag-upload, kailangan po kung ano po yung account details ninyo. Like, for example po ito. Okay? Kung ito po yung address po ninyo, like ito pong address po na ito na nakikita nyo po, kailangan po, yan din po ang address po ninyo na makikita po doon sa inyong ID. Okay? Kung hindi naman po kamatch ng inyong ID, okay, i-modify nyo lang po muna yung information. Pagka-modify po, meron kayong transaction password. Okay? So, sa transaction password po, enter nyo lang po yan, validate po, pwede nyo na pong i-edit yung pong address. Okay? So, para po mag-match po doon sa inyong ID. Okay? So, pagkatapos po nun, punta na lang po ulit kayo sa status. Pag na-validate nyo po yan, okay? So, pumunta lang po kayo sa status and then, i-click nyo lang po unverified. So, ibig sabihin, pag unverified po, kailangan mag-upload po tayo ng ID. Okay? For example po, i-browse po natin. So, kailangan po dito nakapag-scan na po kayo ng ID ninyo. Like, for example, SSS ID, passport copy ng inyo pong ID. Kailangan po malinaw po, no? Kasi po medyo natatagalan pagka po hindi malinaw. So, kailangan nyo, scan nyo po yon and then you upload dun po sa ating computer, sa inyo pong computer, then i-browse nyo lang po and then kung nasaan po siyang website, like for example po sa nasa desktop, okay? For example po, okay? So ito po yung kunyari po nasa desktop po siya naka-upload, okay? Click nyo lang po, okay? Click nyo lang po. Like for example po, ito po yung ID, okay? Ito po yung ID na kunyari po lang po ito, no? So let's example. So makikita nyo naman po niya kung saan nyo po isinave. So, bahala po kayong hanapin. Kung nasa documents po, kung nandyan po yan, so bahala po kayo. Basta po hanapin po ninyo kung saan po ninyo in-upload yung inyo pong picture nung inyo pong in-scan. Okay? Like, for example po ito. Okay? Halimbawa po itong me in dollars. Okay? Or ito po yung inyo pong ID. Okay? So, click nyo lang po yan and then open. Then, makikita nyo na po. Lagyan nyo lang po ng description. Halimbawa po, SSS ID, driver's license. And then, pagka po na-click nyo po yan, okay, i-click nyo lang po yung upload. Ngayon, pagka po na-click nyo na po yung upload, like for example po, no, ito po ay SSS ID, okay? So sa SSS ID po, pag in-upload nyo po yan, okay? So pag nag-upload po yan, may lalabas po yan. Okay, hintayin lang po natin, medyo matagal po. Okay, so may nakalagay po dyan, uploaded photo ID. So example lang po yan. So description, SSS ID. So yan po. Okay? So, address proof, pwede rin po yan kung sakasakali po. Ngayon po, pagka po yan ay isend nyo na po, may makikita po kayo sa inyong email. Okay? Punta lang po kayo sa inyong email, email address po ninyo. Okay? Dito po yung email address nyo. This example lang po ito, no? So, pag example po, punta po kayo sa email nyo, may makikita po kayo na document receive. Ngayon po, doon sa document receive, doon po, and then, hintayin nyo na lang po, mga 2 to 3 days po, mabe-verify na po yung inyong account. Kasi po, kailangan po ninyo yan para po ma-view po ninyo yung inyong commission. Okay? So, like for example po, dito sa commission, yan. So, dito po kailangan po yan, financial manager. Okay? So, meron po tayo dyan. Yan, katulad po nito. Pag pumunta po kayo ng financial manager, hindi nyo pa yung ma-access because the account is unverified. Kahit po dun sa booking manager, ganun din po. Okay? Unverified din po. So, hindi nyo po ma-access po yan. Pero yung mga genealogy, ma-access po natin. Even po yung e-voucher. Okay? So, sa e-voucher po, hindi nyo rin po ma-access yan. Kung kayo po ay may commissions na, hindi nyo po ma-access ito dahil
kailangan verified po yung account. So the first important thing na kailangan pong gawin once you become a member, kailangan po i-verify po ninyo ang inyong account. Okay? So yun lang po, and hope may natutunan po kayo. So this is Chris Castillo po ng 888 Achievers Team. So good more earnings. Thank you.